Magandang hapon po. Binangga ng barko ng China Coast Guard at ng Maritime Militia ang mga barko ng Pilipinas na nasa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang bagong pangaharas ng China kinundinan ng Pilipinas at iba pang kaalyadong bansa. Pero depensa ng China, legal daw ang kanilang pagharang. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi na lang ilang metro ang agwat, kundi talagang nagdikit at nagkabanggaan na ang dambuhalang barko ng China Coast Guard at ang Onaiza May 2 ng Pilipinas na patungong Ayungin Shoal kaninang pasado alas 6 ng umaga. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, dahil sa delikado, irresponsable at iligal na aksyon ng China, pinahamak nito ang crew ng Onaiza May 2. Pati barko ng Philippine Coast Guard hinarang, pero imbes na China Coast Guard, Chinese Maritime Militia vessel ang bumangga sa kanila. Sa kabila nito, ayon sa NTF, tagumpay ang Routine Rotation and Resupply o RORE mission dahil nakapaghatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ang isa pang vessel na Onaiza May 1. Ayon sa international advocacy group na Sea Light, sa tagal na nilang nagmo-monitor sa West Philippine Sea, ngayon lang daw nila nakita itong banggaan sa dagat. This one, in terms of how close the ships came to one another, and actually the fact that they actually touched one another on at least 2 occasions that we know of, is certainly marking a serious escalation on China's part. Sabi ng China Coast Guard, legal, makatwiran at profesional ang pagharang daw nila sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagtatransport ng anilay illegal construction materials sa isang warship na nasa pinag-aagawang bahura sa South China Sea. Mga barko raw ng Pilipinas ang delikado at mapang-udyok na lumapit sa kanila na nauwi sa banggaan. Kaya ang mga barko ng Pilipinas daw ang sisihin. Sagot ng National Task Force for the West Philippine Sea, paglabag ito sa soberanya ng Pilipinas, sa United Nations, UNCLOS, pati sa regulasyon ng iba't ibang international organizations at sa ating 2016 Arbitral Award. Nagpahayag din ng suporta sa Pilipinas ang Amerika, Canada at European Union at nanawagan sa China na sumunod sa international law. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Isang kababayan natin sa Gaza ang sugatan bunsod ng patuloy na pambobomba roon ng Israel. Ang kanyang lagay at ang latest sa krisis sa Gaza, alamin sa live na pagtutok ni Rafi Tima mula sa Cairo, Egypt. Rafi? Pia, alas 12:30 ngayon dito sa Cairo kung saan patuloy na nakantabay ang Philippine Embassy dito sa Egypt at naghihintay ng abiso mula sa Egyptian authorities kung papayagan na bang makalabas yung mga Pinoy at iba pang mga dayuhan sa Gaza papasok dito sa Egypt. At habang tumatagal ang paghihintay, Pia, ay mas nagiging delikado para sa ating mga kababayan. At kahapon nga, dumating ang kinatatakutan ng ating embahada sa Jordan dahil isang Pinay sa Gaza ang nasugatan sa tuloy-tuloy na pagbobomba roon ng Israel. Nasa 5,000 Palestinian na ang nasawi sa pagpuntera ng Israel sa Gaza, base sa huling tala ng Gaza Health Ministry. Sa panibagong airstrikes kagabi lang, mahigit 50 Palestino raw ang nasawi. Posible pang tumaas ang death toll ngayong desidido ang Israel na paigtingin ng pag-atake matapos mangako ang Amerika ng dagdag na air defense. Ang Cairo Peace Summit kahapon tila walang kinahinatnan dahil sa di pagdalo ng mga kinatawan ng Israel. Dumalo man ang Amerika, hindi raw senior official ang nasa pulong. Kaya walang inilabas na joint statement ang mga dumalong world leaders. Pero maring kinundinan ng Arab leaders doon ang pambobomba ng Israel sa Gaza. Kabilang ang Egypt at Jordan na ilang taon nang may mapayapang relasyon sa Israel. Sakop ng Embahada ng Pilipinas sa Jordan ang Gaza. Sa kanilang patuloy na pagkumusta sa mga Pilipino roon, bangungot para sa kanila ang natanggap na tawag na may kababayan na tayong nasaktan sa nagpapatuloy na gyera. Mismo ang tinamaan. Okay. Kamusta na yung mga anak mo? Okay na yung mga bata? Okay, walang nasaktan. Hindi naman dumalubha ang tinumong sugat ng Pinay. Yun nga lang, nasira raw ang kusina ng tinutuloy ang bahay. Hindi naman napano ang kwarto kung nasaan ang kanyang mga anak. Lumipat na kayo sa safe place. Pag tatawag-tawag na lang, kakamustahin na lang namin uli kayo, ha? Tatawag uli kami. May trauma rin daw siya sa nangyari. Grabe pa, hindi naman. Hindi naman grabe, pero kasi lahat ng katawan nangiginig
Okay. Okay lang yun. Okay lang. Pero masa safe place na kayo, lumipat na kayo. Ang Rafah border piya na saglit na binuksan kahapon para papasukin yung humanitarian aid sa Gaza ay wala pang katiyakan kung bubuksan naman para sa mga dalawang linggo na naghihintay makapasok dito sa Egypt. Kabilang siyempre yung mga kababayan nating Pinoy. Ang ating embahada dito sa Cairo ay handa raw anumang oras sakaling payagan ng magtungo sila sa border para sunduin ang ating mga kababayan. At yan ang latest mula rito sa Cairo, Egypt. Balik sa iyo, Pia. Ingat at maraming salamat. Rafi Tima nagulat live mula sa Cairo, Egypt. Samantala, nasa Israel po ngayon ang GMA Integrated News, ang unang Philippine media team na nakapasok doon. Ilang Pilipino sa Israel ang nais ng makabalik sa Pilipinas para matakasan ang gulo. Pero may ilan namang bumalik sa Israel para magtrabaho ulit. At nakatutok live mula sa Tel Aviv, Israel, si JP Soriano. JP. Ivan, mga kapuso, narito na po ang GMA Integrated News sa Tel Aviv. Ang kabisera ng bansang Israel na kamakailan lang ay inatake ng grupong Hamas matapos nga ang pag-atake nila sa southern Israel sa border ng Gaza. At dito po hindi naging madali ang pagbiyahe ng aming team dito sa Israel dahil nga po halos walang flight papunta dito at tanging mga diplomats at mga repatriation lang ang pinapayagan at yung mga kailangan pumunta rito. Pero nakasabay natin kanina sa Dubai sa ating connecting flight ang ilang Pilipino sa Dubai International Airport sa bansang UAE namin nakilala ang mga OFWs na sina Alan at Jenny Rose. Pero hindi sa Dubai ang kanilang final destination kundi dito nga sa Israel kung saan sila nagtatrabaho bilang caregivers. Nag-transit lang sila sa Dubai mula Pilipinas dahil walang direct flight pa Israel sa Pilipinas. Saglit silang nagbakasyon sa Pilipinas nang mangyari ang pag-atake ng Hamas sa southern Israel sa border ng Gaza. Ilang beses na cancel ang kanilang flights pabalik ng Israel kung saan naghihintay ang kanilang employer at maging sa Pilipinas marami rin ang tinatanong kung matutuloy ba ang kanilang flight pa Tel Aviv. Pero hanggang sa Dubai Airport, ilang beses ding pinalipat ng counter ang mga OFWs pati na rin ang aming team at hiningan pa ng ibang dokumento bago makaalis. Ayon sa mga aviation staff ng ilang airlines sa Dubai, halos 90% ng mga regular na flights pa Tel Aviv ang nawala. Ngayon, iisang airline lang ang may flight pa Tel Aviv, ang kabisera ng Israel. Matapos ang ilang oras, natuloy din po ang flight ng mga kababayan nating magbabalik Israel kasama ang aming team at pagdating sa Ben Gurion International Airport kung saan po tayo naroon ngayon, dumaan din sa maraming screening ang aming team bago nakalabas ng airport. Kapansin-pansin na halos walang mga pasahero pero maraming Israelis na nakabase na sa ibang bansa ang nagsisibalikan sa Israel para makasama ang kanilang pamilya at kababayan sa panahon ng giyera. Kung bumalik ng Israel ang ilang OFWs, uuwi naman sa Pilipinas ngayong araw ang ikatlong batch ng mga Pilipinong kasama sa repatriation efforts ng gobyerno ng Pilipinas. Ngayong araw po ay hinatid na kasama tayo sa mga naghatid sa abot sa 25 na Pinoy workers sa Israel, ang kasama sa mga tinutulungan at inaasikaso ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang uuwi ngayong hapon dito sa Israel. Ngayong umaga dito sa Israel at bukas ng hapon sa Pilipinas darating. Kasama sa mga babalik ng Pilipinas ang isang Pinay caregiver na hinatid mismo ng apo ng lolang inalagaan ng ilang taon na Israeli national. Naging emosyonal po ang kanilang paalamanan sa isa't isa at nangakong muling makikita pag natapos ang digmaan. At yan nga po muna ang latest dito sa Tel Aviv, Israel. Patuloy po tayo mag-report dito. Kasama rin po ang ating kasamahan si Rafi Tima na nagre-report naman sa border sa Egypt. At ang GMA Integrated News nga po ang isa o unang Philippine media na nakapag-cover at nagko-cover ngayon dito sa Tel Aviv. Yan muna ang latest. Balik po na sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JP Soriano. Live po yan mula sa Israel. Isang motor tanker ang nagliyab sa dagat sa Batangas City. Ang sa Philippine Coast Guard, nagsimula ang sunog bandang alas 9 ng umaga kanina at naapula matapos ang 2 oras. Sa 7 tripulante ang barko, 2 po ang nasawi. May isang malubhang sugatan ang nasa ospital at may 2 namang nawawala. Patuloy
ang investigasyon. May inilatag ng repatriation program ang pamahalaan para sa mga Pinoy sa Lebanon. Ngayong Alert Level 3 o voluntaryo na silang pinalilikas. Bunso nito ng pangambang tumindi ang hidwaan ng Israel at ng grupong Hezbollah sa Southern Lebanon na kaalyado ng grupong Hamas. May mahigit 17,000 Pinoy ngayon sa Lebanon. Ayon sa sabit sa Super Radio DZBB ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega, nakikipag-ugnayan na sila sa Filipino community roon. Nanawagan siya magpa-repatriate na raw ang mga Pinoy habang maaga pa't madaling makalabas. Naiuwi na sa bansa ang labi na isa sa mga Pinoy na nasawi sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Emosyonal na sinalubong ng pamilya ni Loretta Alacre ang kanyang labi sa Bacolod Silay Airport at dinala ito sa punerarya sa Cadiz City, Negros Occidental. Lalo silang naghinagpis na makita ang naging itsura ni Loretta. Bukas iuwi na ang kanyang labi sa kanilang bahay. Nasa Pampanga naman ang labi ng OFW na si Mary Grace Santos na pinaslang sa Jordan. Ang kanyang pamilya hustisyang hiling sa karumal-dumal na sinapit ng biktima. Ililibing siya sa Sabado. Abanga, kalsada sa Cotabato nagmistulang dagat sa baha. At ngayong amihan season na, paano makakaiwas sa mga sakit tuwing taglamig? Walang patid ang pagtutok sa 24 oras weekend.